Isang magandang araw sa inyong lahat at sa ating narrator. Kamusta po? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ako nga pala si Joseph. Mayroon akong kwento. Isang karanasan na hanggang ngayon kahit ilang taon na ang lumipas, dekada, ay hindi ko pa rin malilimutan. Lumaki ako sa isang probinsya. Isang lugar na payapa sa araw pero sa gabi, parang may ibang mundo na gumigising. Walang kuryente sa ibang bahagi, puro kakahuyan. At ang tanging ilaw lang ay buwan at gasera. Isang gabi, Sir Alex, inimbitahan ako ng kaibigan ko sa isang baile sa kabilang sitio. Pare, mamayang gabi doon sa kabilang sitio. Magdidisco tayo. O sige, mamaya. Maghahanda lang ako. Uso noon ang disco. Yung may malakas na tugtog, umiilaw. Habang umiikot ang makukulay na bumbilya nito. At nagsasayawan ng mga tao na parang walang iniintinding problema. Noong mga panahon na iyon, baterya ang gamit sa bukid tuwing araw ng fiesta kapag may disco. Pero masaya at tumatagal naman hanggang madaling araw. Napakasaya ng mga tao kapag ganon. Ang iba kahit halos gumagapang na sa kalasingan, tuloy ang ligaya. Ang iba naman napupunta sa putikan. Marami ring kadalagahan at ang pangunahing pampaganda nila ay yung chinchancho, isang gamit pambabae na ipinapahid sa mukha para mukhang engkantada sila mula sa mundo ng mga engkantadya. Kaya mag-iingat minsan pagkat sa gabi napakaganda nila lalo na kapag nakainom ka. Subalit kapag umaga, magtataka ka na lang, iba na ang hitsura. Noong panahong iyon, hindi pwede ang hindi dahil kapag nahawakan mo sa kamay ang isang dalaga, kinakailangan mong panagutan ito kaya nag-iingat din talaga ang mga lalaki noon. Pero depende na rin yun sa babae kasi kung hindi ka gusto, hindi naman magsusumbong yun sa mga magulang nila para pilitin ka. At yun nga, nung nandoon na kami, agad akong sinalubong ng ingay ng musika at tawanan ng mga tao. May masayang nagiinuman sa gilid, may nagbebenta ng alak, at may mga kabataang nagsasayaw sa gitna ng intablado. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganoong kasiyahan yung sumasayaw ba na hindi pa nakainom. Tahimik lamang akong tao kapag nakarating sa bailehan. Pero kapag medyo malasing, doon nagsisimula ang indakan kapag may mga kasamahan. Pero nung gabing iyon, meron akong nakilala. Parang may nagtulak sa akin na makihalubilo sa ibang mga sumasayaw doon. Dalawa lang kami ni Marjon. Nagdesisyon na kaming sasayaw kahit mga paalang. Lumapit na kami sa gitna. Doon ko siya nakita. Isang dalaga na nakasuot ng simpleng bestida, mahaba ang kanyang buhok at may kakaibang ngiti. Hindi siya tulad ng ibang babae na maingay at maporma. May hiwaga sa kanya. Tahimik pero nakakaakit kahit walang pampaputi sa kanyang mukha at leeg. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. Pero nilapitan ko talaga siya, Sir Alex. At kunyari, pasagi-sagi. Ay, sorry ma'am. Okay lang po ako. Pwede bang makisayo-sayo ma'am? Ngumiti ang dalaga sa akin. Nakatitig siya sa mata ko at sumagot. Pwede naman. Sobrang saya ko, Sir Alex. Sobrang kabog ng dibdib ko. Pero doon nagsimula ang lahat. Habang sumasayaw kami sa saliw ng mabagal na tugtog, nagkwentuhan kami ng babae. Ang pangalan niya ay Ana. Mahinhin siyang magsalita at parang bawat salita niya ay napakasarap pakinggan. Taga saan ka, Ana? Taga roon lang sa unahan. Sagot niya sabay turo sa madilim na bahagi ng bundok.
Medyo nagtataka pa ako. May kasama ka bang nagpunta rito? Siyempre naman. Alam mo namang babae ako, no? Hindi pwedeng mag-isa kasi madilim ang daan. Akala ko kasi ikaw lang. Sinong kasama mong naninirahan doon? Siyempre ang nanay ko. Pero malayong malayo yung bahay namin. Sagot ng dalaga sa akin na napakaganda ng boses. Sabay ngiti niya na parang may itinatagong lihim. Hindi ko na pinansin iyan. Sa totoo lang, nabighani ako sa kanya. Bihira akong makaramdam ng ganun sa babae. Pero kasi maganda siya para sa akin. Habang lumalalim ang gabi, Sir Alex, lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay, sa mga pangarap, at sa mga simpleng bagay na parabang matagal na kaming magkakilala. Bago matapos ang gabi, ay naglakas loob akong magtanong sa kanya. Ann, pwede ko bang malaman kung saan ka talaga nakatira? Yung eksaktong address? Gusto kasi kitang ligawan. Bahala na. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Okay lang. Anong sinabi mo? Ewan ko. Sandaling natahimik si Ana. Tumitig siya sa aking mga mata na para bang sinusukat kung seryoso ba talaga ako sa aking mga sinasabi. Kasi taranta ako nun, Sir Alex. Pagkatapos ay sinabi niya ang address niya. Doon daw sa sitio, Abuak. Malayo-layo yun. Kailangan pang maglakad sa madilim na daan na napapalibutan ng kakahuyan. Sa aking pagkakatansya, mahigit 1 oras din po ang lakaran. Sigurado ka ba, Osep? Hindi madali ang daan papunta sa amin. Alam mo naman siguro yun. Ngumiti ako sa kanya at magiliw na sumagot. Ang sabi ko, oo naman, para sa'yo kakayanin ko yan. Ngumiti siya sa akin na parang bang tingin niya ay hindi ako seryoso. Ngunit simula noon, gabi-gabi akong pumupunta sa kanila kahit pagod sa trabaho. Kahit mahirap ang daan, hindi ko alintana, hindi ako nagatubili. Nagulat pa nga siya sa unang gabi ng pagsulpot ko sa bahay nila. May nagturo lang sa akin noon kaya natunton ko. Malalayo ang agwat ng mga kabahayan doon. At tulad sa lugar namin na wala ring kuryente sa kanila. Kaya naman tuwing gabi, tuwing napaparoon ako, ay may dala talaga akong panulo o yung bote na may lamang gaas para mas malinaw ang daan. Ang lugar po nila ay tahimik. Halos walang bahay sa paligid. Ang tanging ilaw ng mga tao ay gasera. Minsan parang kakaiba talaga sa lugar na yon. Kahit kuliglig wala akong maririnig. Pero sa tuwing nandun ako, Sir Alex, nawawala ang takot ko dahil nandoon naman siya. Ngunit may napapansin lang po ako noon. Minsan, pag dumarating ako, parang hindi siya agad lumalabas. Minsan parang may ibang matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pero iniisip ko na lang na baka guni-guni ko lang. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Bandang 11:00 ng gabi, Sir Alex, nang magpaalam ako kay Ana, uuwi na. Medyo gabi na, pero sanay na ako sa daan. Kahit madilim, alam ko na ang bawat liko. Subalit unang beses kong umuwi ng ganoong oras, ganoon kalalim ng gabi. Kalimitan po kasi, bago mag 8:00 ng gabi ay uuwi na ako niyan. Pero ang 8:00 at 11:00 sa lugar na iyon, pareho lang na sobrang tahimik. Ang kaibahan lang, lumalabas ang mga nilalang sa dilim ng hating gabi. Pero kapag dalaga na po ang pinag-uusapan lalo pat, nabighani pa naman ako. Hindi po ako natatakot sa dilim. Ginagabi-gabi ko talaga si Anon para lang makita niyang seryoso ako sa kanya. At yun nga po, Sir Alex, habang naglalakad ako pauwi nun,
Napakatahimik ng paligid. Parang ang bigat ng aking pakiramdam. Wala ka talagang makikitang ilaw na yung katulad ng dati na bitbit ng mga tao sa kalsada. Tapos walang tao. Tanging tunog lang ng aking mga hakbang ang naririnig ko. Mahilig po ako sa gagamba at habang pauwi ako noon, sinasabay ko ang paghahanap. May mga nakuha po ako malalaki. Halos napuno ang aking sisidlan. Masaya ako at sabi ko pa noon, bibigyan ko ang aking kapatid. Ngunit kalagitnaan sa may bandang tulay na kahoy ay may napansin ako. Parang may isang yapak na sumasabay po sa akin, Sir Alex. Dala ng aking pagtataka, di tumigil ako. Tumigil din yung tunog na iyon. Nagpatuloy naman ako sa paglalakad. Sumunod ulit yung tunog. Dito ay dahan-dahan akong kinabahan. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata ako ng mga engkanto. Naisip ko naman, ay baka hayop lang ito. Pero may hayop bang ganon? Sumasabay sa yabag. Minsan nagiging tanga tayo kapag takot na ang pinag-uusapan. At ang isa pang napansin ko, Sir Alex, parang may suot na kahoy ang paa ng mga yabag na yon. Tumatagaktak talaga sa likod ko. Nang dahil doon, naisip ko si Lola. Rumehestro agad sa aking utak ang kanyang bakya kasi katunog ng bakya niya tuwing siya'y sisimba. Mas bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi na ako lumilingon nun. Natatakot akong makita kung anuman ang nasa likod ko. Naglakad ako ng mas mabilis, pero mas bumilis din ang tunog na iyon. Hanggang sa bigla na lang nawala ang tunog sa aking likuran, pero nang ibalik ko ang tingin sa may tulay na kahoy kung saan nandoon ako, may nakaharang sa akin na noon ay nakatuwad. Bigla na lang itong tumayo, Sir Alex, at nakita kong isang baboy na kulay itim. Kitang-kita ko siya dahil sa dala kong sulo at sa liwanag ng buwan. Hindi ito pangkaraniwan. Malaking baboy. Pwedeng matadahin at ipakain sa mga taong nagfifiesta. Ngunit hindi ito pangkaraniwan. Halos kasing laki na ng tao. At ang pinaka nakakakilabot, may suot siyang bakya. Hindi ko alam kung paano nagkasya. Pero tingin ko sa mga paa niya, hindi paa ng baboy. Parang paa ng matanda. Nakatitig lang ito sa akin na hindi gumagalaw, pero humahangos. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Alex. Hindi ako makagalaw. Ano ito? Aswang? Hindi yata ito totoo. Minsan ko pang kinurot ang aking pisngi. Ngunit, ngumiti ang baboy sa akin. Bigla siyang umungol. Pero ang ungol niya parang may halong tawa ng tao. Isang aswang na baboy ang nasa harap ko. Na para bang sinasabi niya, hindi ka nananaginip. Napatakbo ako, Sir Alex, sa sobrang nerbiyos. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ang mahalaga ay makalayo ako sa aswang na baboy na iyon na may suot na bakya. Pero naririnig ko ang habol niya sa aking likod dahil sa suot-suot na rin itong tumatagaktak sa lupa. Matulin ang takbo ko noon. Wala nang tsinelas. Pero nararamdaman kong parang nasa likod ko lang ang baboy. Abot langit na ang hingal ko noon. Halos hindi ko na maramdaman ang mga paa ko. Halos maubos na ang hangin o ang hininga ko. Hanggang sa bigla na lang akong natumba. Isang matinding sakit ang naramdaman ko sa aking puwet noon na para bang may kumagat. Nadapa ako sa lupa, gumulong. Sumigaw ako sa sakit at takot. Pero alam ko sa aking sarili na walang ibang makakatulong sa akin doon.
dahil ang bahagi ng lugar na yon ay walang kabahay-bahay. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang mainit na hininga ng nilalang sa aking batok. Buti na lang Sir Alex hindi niya ako kinagat. Akala ko katapusan ko na. Pero sa huling lakas ko, naalala ko ang itinuro sa akin ni Lola. Mga dasal. Habang nakadapa, bigkas ako ng bigkas. Panginoon, iligtas mo po ako sa kapahamakang ito. Dinggin mo po ang aking panalangin. Paulit-ulit kong binibigkas ang mga dasal na turo ni Lola. Kahit nanginginig, kahit halos mawala na ako ng malay nun. Pero bigla na lang nawala yung mainit na hininga sa aking batok. Nawala na rin ang ungol. Bigla ring nawala yung tunog ng bakya. Tumahimik na ang paligid. Sa puntong iyon ay dahan-dahan na po akong lumingon. Wala na siya. Wala na ang baboy at bigla na lang itong naglaho. Natakot siya sa aking mga dasal. Ngunit ang kaba ko sa dibdib at nerbiyos, hindi na wala-wala. Halos hindi ko na alam kung paano ako nakauwi sa amin dahil lutang ako sa karanasan kong iyon. Ang alam ko na lang nakatawid ako sa tulay, yung kahoy na tulay na wala na ang baboy, hanggang sa makarating sa lugar namin. Naalala kong tulog na ang mga tao, natulog na rin ako sa tindi ng nerbiyos. Pagising ko masakit ang aking mga kasukasuhan, kalamnan, at may naramdaman akong hapdi sa aking puwetan. Kinapa ko ito. Mayroon ngang sugat. Maliit lang naman. Kagat ng isang aswang. Kagat ng baboy na nakabakya. Naisip ko ang aking mga gagamba. Nang kapain ko ang aking bulsa, patag na ang sisidlan. Nalaman ko na lang at ako'y napaluha. Napisa ang lahat ng aking mga gagamba. Siguro, yun yung natumba at gumulong ako sa lupa. Noong hinahabol ako ng aswang na baboy na walang hiya. Simula nun Sir Alex, hindi na ako bumalik sa lugar nila Ana at hindi ko na siya muling nakita. May nagbabala sa akin noon, isang habal-habal driver, na ang aking sityong pinupuntahan ay delikado kapag gabi dahil may isang pamilya roon na sinasabing pamilya ng mga aswang. Isang bagay ang luminaw sa aking isipan. Bago ako umalis nung huling gabi sa lugar nila Ana, napansin ko sa ilalim ng kanilang hagdanan. Mayroong bakya na hindi ko alam kung sa kanya ba o sa nanay niya na halos hindi nagpapakita sa tuwing nandoon ako sa kanila. Pati yung mga pagkain na dinadala ko, lalo na yung medyo maaalat, ay hindi nila kinakain. Alam na alam ko yon. Sa tingin ko kung tama ako, maaaring hindi ako nagustuhan ng nanay ni Ann dahil iba po kasi ako kapag nagugulat. Nasasambit ko talaga ang mga katagang Jesus Mariusep o di kaya'y Diyos ko. Ito siguro ang dahilan kaya hindi ako nagustuhan. At ang paraan, tinakot ako at kinagat sa puwetan para hindi na bumalik kina Ana. Hanggang ngayon po Sir Alex, hindi ko alam kung sino talaga sila. Walang kasiguraduhan. Sila kaya yung pamilyang sinasabing aswang sa sitio Abuak? O nagkamali lang ako? Pero isang bagay ang sigurado. Totoo po ang mga aswang. Danas ko mismo, harap-harapan, kinagat pa ang aking puwetan. Sa maniwala man kayo o hindi, ay dinumog po ako ng baboy na nakabakya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Isang tunay na karanasan ng sender natin na nagpapatago sa pangalang Sarah. Simulan na natin. Walang eksaktong taon. Si Sarah ay isang simpleng babae mula sa lalawigan ng Davao de Oro.
Lumaki siya sa isang payapang komunidad, mga bukirin, niyugan, at tahimik na pamumuhay ang kanyang nakasanayan. Walang karangyaan, pero puno ng pagmamahal ang kanyang pamilya. Hindi niya inasahan na ang buhay niyang payapa ay biglang babaliktad dahil lamang sa isang lalaking kanyang naibigan na nagngangalang Juris. Nagkakilala sina Sarah at Juris sa isang munting pagtitipon sa bayan. Tahimik na tao si Juris. Medyo mailap, ngunit may kakaibang misteryo sa kanyang mga mata. Hindi siya katulad ng ibang lalaki. Hindi pala biro. Hindi rin pala kwento, subalit may kabutihan siyang hindi maitatanggi. Unti-unti silang naging magkaibigan noon. Habang dumadalas ang kanilang pagkikita, ang simpleng pagkakaibigan ay humantong sa pagmamahalan. Naging magkasintahan sila at kalaunan ay nagdesisyon na magsama sa iisang bubong. Isang hapon, habang sila'y nag-uusap, gusto kitang isama sa lugar namin. Tahimik doon. Walang istorbo. Talaga? Doon na tayo titira? Oo. Ayusin ko yung kubo ko. Sige. Sagot ni Sarah. Hindi nagdalawang isip ang babae. Agad na siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang. Ang tanging naging tugon lamang sa kanya, "Mag-iingat ka, anak. At ikaw naman, Juris. Dapat pakasalan mo ang anak namin sa lalong madaling panahon." "Opo, tita. Gagawin ko po talaga yun. Sa ngayon po, mag-iipon na lang po muna kami ng pera." At sa lahat ng ayaw ko, yung sakta ng anak ko, naiintindihan mo ba? "Opo, tito. Hindi ko po magagawa yun sa babae." Mabuti naman kung ganon. Dahil kung sasaktan mo ang anak ko, ako ang makakaharap mo. "Sige, mag-iingat kayo." At nga pala, pareho silang mga bugtong na anak kaya gano'n na lang ang reaksyon ng tatay ng babae. At yun nga, nagimpake na si Sarah at bumiyahe na sila patungo sa lugar ng lalaki sa Bukidnon. Malayo ang lugar na tinutukoy ni Juris. Isang liblib na bahagi ng kabundukan. Halos walang ibang bahay sa paligid. Pero halos kanila yung bukid. Malawak ang pag-aaring lupain ng mga magulang ni Juris. Kailangan pa nilang maglakad ng mahigit 1 oras bago marating ang mismong tahanan ng pamilya ng lalaki. At pagdating nga nila roon, agad napansin ni Sarah ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng kapitbahay. Walang makikitang mga bata. Ni hayop ni aso ay wala. Na para bang patay ang lugar na yon. Ngunit nandoon ang mga magulang ng lalaki. Tahimik din pero magalang naman silang tinanggap si Sarah. At yun nga, nagpa siya ang dalawa na magsama bilang mag-asawa kahit walang kasal. Nagtayo sila ng maliit na kubo. Hiwalay sa bahay ng mga magulang ni Juris. Doon nagsimula ang kanilang bagong buhay. Sa umpisa, maayos naman ang lahat. Masaya si Sarah kahit na tahimik ang lugar at ramdam niya ang pagmamahal ni Juris. Ngunit habang tumatagal, ay may napapansin siyang kakaiba. Hindi kailanman sumasabay kumain ang mga magulang ni Juris sa kanila. May sarili itong kusina. At ang mas lalong nakakapagtaka pa, hindi kailanman kumakain si Juris ng pagkain sa kanyang mga magulang. Dala ng pagtataka, minsan ay naitanong ito ni Sarah kay Juris. Han, napapansin ko lang, bakit hindi ka kumakain dun sa bahay ng mga magulang mo? At bakit hindi rin sila kumakain ng pagkain natin dito? Ha? Wala lang. Kasi nasanay lang talaga ako sa sarili kong luto. Tsaka
Han, pati ba naman yun? Napapansin mo pa? Hayaan mo yung mga magulang ko dyan. Paano namang di ko mapapansin eh? 4 lang tayo ritong nakatira. Umaalis ka pa sa trabaho mo. Eh di mapapansin ko talaga, di ba? Sige lang mahal. Huwag mo na lang intindihin yun. Ganito lang talaga kami rito. Sagot ng lalaki sabay iwas ng tingin. Hindi na nagtanong pa si Sarah. Pero nagsimulang mabuo ang mga pagdududa. Lumipas ang ilang buwan at isang araw noon, nalaman ni Sarah na siya ay nagdadalang tao na. Tuwang-tuwa ito, lalo na ang kanyang kinakasama kasi magkakaroon na sila ng supling. Ngunit kasabay ng pagbubuntis na iyon ay ang mga kakaibang reaksyon lalong-lalo na ng ina ni Juris. Nang sinabi ni Sarah na nagdadalang tao na siya, ay hindi nagulat ang mga magulang ni Juris. Ang sagot lang ng nanay, "Oo, excited nga ako eh." Na para bang alam na nitong buntis si Sarah kahit hindi pa sinasabi. Ngunit hindi iyon pinansin ni Sarah. Mula noon, madalas nang bumibisita ang nanay ni Juris sa bahay nila Sarah at madalas din itong lumalapit sa kanya para hawakan ang tiyan niya. Sa una, inisip ni Sarah na normal lang iyon. Isang lola na nasasabik sa magiging apo nito. Pero habang tumatagal, mas nagiging kakaiba na ang mga reaksyon nito na tila ba masyadong sabik sa buntis. Isang hapon, dumalaw ang ina ni Juris sa bahay ng buntis. "Sarah," mahinang tawag nito. "Alam mo, marunong ako magmasahe ng tiyan ng buntis. Para hindi ka mahirapan sa panganganak ba?" "Ganun po ba, Nay?" "Oo." Nagdalawang isip si Sarah kasi nahihiya siya. Pero sa huli, ay pumayag din ito. Pinahiga siya sa papag. Unti-unting hinaplos ng matanda ang kanyang tiyan at sa una, banayad pa ang galaw. Ngunit maya-maya lang nararamdaman ni Sarah ang unti-unting pagbabago. Biglang naging matalim ang paghaplos na iyon. Na para bang biglang tumulis ang mga kuko na dumidiin sa kanyang balata sa may bandang puson. "Aray nay, ano po yan?" Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, mas lalo nitong idiniin ang mga daliri. "Aray po, teka lang po, aray." Sabay tapik niya sa mga kamay ng nanay ni Juris. At doon, nakita ni Sarah ang mga kuko nito na parang humaba. Na para bang gustong butasin ang kanyang tiyan. Napaupo ang buntis bigla, sabay sabing, "Ano pong ginagawa ninyo, Nay? Bakit parang hinihiwa niyo po ang tiyan ko?" Napatingin sa mga mata niya ang matanda. Nagulat siya. Hindi na ang dating mabait kung tumingin. Ang mga buhok nito ay parang bumuhaghaga. Ang mga mata ay medyo namumula. At ang ngiti, parang nakakatakot. Lumabas ang matanda dahil sinabi niyang tigilan na kasi nasasaktan siya. Pagdating ni Juris, ay agad sinabi ni Sarah ang lahat. Makikita naman sa mukha ng lalaki ang pag-aalala. "Lumayo ka na lang muna sa kanila, Han. Huwag ka munang lalapit," sabi nito. "Bakit?" tanong ni Sarah. "Wala, basta huwag ka muna lumapit sa kanila lalo na kay nanay." "Ha? Pero bakit nga?" Ngunit hindi na sumagot si Juris. Takang-taka si Sarah pero mayroon ng mga pagdududa sa kanyang utak. Nababatid niyang tila may tinatagong lihim ang nanay ni Juris. Pero pilit na binabaliwala ni Sarah ang lahat ng iyon.
Hanggang sa isang gabi, alas 7 pasado kung kailan, hindi nakauwi ng maaga si Juris mula sa kanyang trabaho. Sa lugar nila sa mga ganoong oras, napakatahimik na, natutulog na ang mga tao. Nakahiga na si Sarah sa papag ng kanilang kubo. Tahimik na ang buong paligid. Pinatay na rin niya ang kanyang radyo. Tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Nang maya-maya lang, biglang may pumasok sa kanilang kubo sabay tawag. "Sarah, bumangon ka muna." Bumangon bigla si Sarah at agad tumingin sa may pintuan, ngunit ganun na lamang ang gulat at takot niya nang makita ang ina ni Juris na nasa loob na ng kanilang kubo. Nakatayo ito sa tabi ng hagdanan ng kanilang maliit na kwarto. Nanay? Ikaw pala yan?" Nanginginig niyang sambit dito. Unti-unting lumalapit sa kanya ang matanda. Itinaas ang kamay at muling tinangkang hawakan ang tiyan ni Sarah. Ngunit napaatras si Sarah ng mga sandaling yan. "Huwag po, bakit po, Nay?" Hindi nagsasalita ang matanda. Pero ng mga sandaling yan, nakita niyang nagbago na ang mukha nito. Ang mga mata ay pulang-pula, buhaghag ang buhok at ang boses, iba na. Takot na si Sarah noon, lalo na nung makita niyang ang hahaba ng kuko ng matanda, maitim at matatalim. Walang pag-aalinlangan na tumalon siya papunta sa bintana o palabas ng bintana. Pagkatapos ay tumakbo palayo habang sumisigaw ng tulong at umiiyak. Humihingi siya ng saklolo pero wala naman makakatulong sa kanya roon. Pagkat walang kapitbahay dahil nasa bundok sila nakatira. Subalit sa gitna ng kadiliman ay may nakikita siyang taong papalapit. Si Juris na pala. Sabay sigaw nito at sinabing, "Sarah! Sarah!" Agad siyang nilapitan at niyakap. "Anong nangyari sa'yo? Bakit ka tumatakbo ng ganitong oras?" "Mabuti at dumating ka na. Yung nanay mo, hindi siya tao. Hindi siya tao." Umiiyak na sagot ng buntis. At dito na po, sa wakas, nagsalita na si Juris tungkol sa kanyang mga magulang. Isiniwalat niya ang totoo. "Sarah, kailangan mo munang umalis dito. Dahil ang mga magulang ko, tama ang sinabi mo. Hindi sila tao. Mga aswang sila." "Sabihin mo sa akin ang totoo. Pati ba ikaw aswang?" Hindi. Hindi ako katulad nila. Yun ang dahilan, mahal, kung bakit nagbukod tayo ng sariling kubo. At yun ang dahilan kaya hindi ako nakikisabay kumain sa kanila at hindi kumakain ng mga pagkain nila. Dahil mga aswang sila, mahal. Nanlaki ang mga mata ni Sarah habang nakikinig sa kanyang kinakasama. "Bakit ngayon mo lang sinabi ito sa akin?" "Kasi mahal kita, Sarah. Natatakot akong baka pag nalaman mo, iiwan mo ako. Pero ngayong alam mo na, sana mapatawad mo ako. Hindi ako katulad ng mga magulang ko. At lalong hindi ako magiging katulad nila. Mahal, ayokong matakot ka. Ayokong mawala ka sa akin. Pero nilagay mo ako sa panganib pati anak natin. Sorry, Han. Hindi ko kasi alam na magagawa pala ito ng nanay ko. Ayoko nang bumalik sa inyo." Sagot ng babae habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Parang gumuho ang mundo ni Sarah nang malaman niya ang katotohanan. Lahat pala ng hinala niya, totoo. "Basta umalis ka muna, Han.
Bumalik ka muna sa pamilya mo. Doon ka na muna manganak. Ikaw, paano ka? Kinakailangan ko munang makausap ang mga magulang ko. Hindi ko matatanggap itong ginawa nila sa'yo. Pati ba naman ikaw kaya nilang saktan? Doon ka na lang muna sa inyo, Han. Palagi kitang dalawin doon. Mas delikado kung mananatili ka rito. Sige. Basta ayoko nang bumalik sa inyo ngayon. Oo, aalis tayo. Hindi niya inasahan na ang lalaking minahal niya ay may ganitong lihim. Pero sa kabila ng lahat, mahal niya pa rin si Juris. At yun nga, hinatid ni Juris si Sarah sa bahay nito. Gabing-gabi ay bumiyahe sila patungo sa lugar nila Sarah. Pagdating doon, nagulat ang mga magulang ni Sarah kasi gabing-gabi na, bigla na lang silang sumulpot doon. Sa umpisa, hindi muna nila sinabi sa mga magulang ni Sarah ang buong pangyayari. Kinabukasan bumiyahe si Juris pabalik sa kanilang lugar. Tahimik lang siya pero halatang may kinikimkim na galit. Ang sabi niya bago umalis, bukas ay babalik siya at maghahanap na lang sila ng bagong malilipatan. Huwag na lang daw muna sa kanila dahil may mangtas na kahit apo ay gustong biktimahin. Ngunit simula nung umalis si Juris sa bahay nila Sarah, ay hindi na ito dumating. Naghintay lamang ang babae subalit inabot na lang ng ilang araw, hindi pa rin dumarating ang lalaki. Lumipas ang linggo, buwan, walang Juris na nagpakita. Ang sabi ng tatay ng babae, baka tuluyan ng iniwan si Sarah ng lalaki dahil nalaman ang katotohanan. Kinuwento kasi ni Sarah yung tunay na pangyayari. Pero sa loob-loob ni Sarah, alam niyang hindi magagawa ni Juris na iwan siya dahil mahal siya nito at nasasabik din na makita ang anak nila. Nangako pa ito na magpapakasal. Ngunit lumipas na lang ang ilang buwan, taon, hanggang sa makapanganak na lang si Sarah. Walang Juris na nagpakita. Nalaman na lang po ni Sarah sa huli, nakakulong na pala si Juris. Umiiyak ito nang magkita sila sa kulungan. Mag-iisang taon na ang anak nila noon. Humihingi siya ng kapatawaran sa kanya dahil sa nagawa niya. Mahal lang daw niya si Sarah at ang anak nila, kaya niya nagawa iyon. Pinatay ni Juris ang mga magulang niya gamit ang mga sandatang pangpatay sa mga aswang. Dahil noong nagkumprontahan sila, bigla na lang siyang inatake ng sariling ama pati na ina. Binalaan din ito na kailanman ay hindi makakatakas si Juris sa kanyang responsibilidad sa pamilya nila bilang nag-iisang anak na magmamana sa sumpang daladala nila. Dito ay napatay nga ni Juris ang kanyang sariling mga magulang. Isa sa pinakadahilan nun, marami nang biniktima ng mga sanggol mula sa iba't ibang lugar ang kanyang mga magulang. Yun din ang mga dahilan kung bakit hindi siya kailanman kumain simula nung malaman niyang mga aswang ang mga magulang niya. Nang pagkain ng mga ito dahil mga mangtas sila na aswang. Alam niyang mga karne ng tao ang mga kinakain nila. Sa huling bahagi ng kwento, pinatawad ni Sarah si Juris. Hindi niya rin ipinagkait na makilala niya ang anak nila. Ngunit ang nakakalungkot ay hindi sila nagkatuluyan dahil mismong pamilya na ni Sarah ang tumutol sa kanila. At isa pa, halos habang buhay na mabibilanggo si Juris. 50 anyos na nung makalabas siya dahil nabigyan ng pardon. At nung makalabas nga ito, isang beses lang nagpakita kina Sarah. Dumalaw siya sa bahay nila. At sa huling pagkakataon, humingi ito ng kapatawaran kay Sarah, pati na sa lalaking napangasawa ni Sarah noon. At aniya,
Hindi kaguluhan ang habol niya kundi makita lang at makilala ng anak nila Sara. Ang lalaking anak na minsan pang tinangka ng sariling lola na isang aswang. At yun na po ang kwento ng ating sender na nagpapatago sa pangalang Sara. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan. Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, mag-like at share para makatulong po sa ating programa at mas marami pa pong kwento ang may hahatid ko sa inyo na totoong karanasan sa kababalagan. Hanggang sa muli po, ako si Alex at magandang gabi. Ako po si Melchor. 23 taong gulang lamang ako nang mangyari ito. Nagtatrabaho po ako bilang kolektor sa isang kumpanya na nagpapautang ng mga motorsiklo. Araw-araw ay umiikot po ako sa iba't ibang lugar, mula sa bayan hanggang sa mga liblib na sityo upang maningil ng bayad sa mga kliyente namin. May mga pagkakataon na nag-iimbargo kami ng mga motorsiklo. Lubhang delikado po ang trabaho ko kasi may mga kasamahan po akong namamatay dahil sa trabaho namin. Minsan ang pinakadahilan nun, yung pag-iimbargo ng motor dahil hindi na kayang bayaran. Hindi po biro ang trabaho ko kadalasan. Ang mga pinupuntahan kong bahay ay magkakalayo po yun. Minsan kailangan ko pang maglakad sa masukal na daan. Tumatawid ng ilog o kaya'y dumadaan sa kagubatan. Pero nasanay na po ako. Isa sa mga sekreto ko, ang pakikisama. Dahil sa trabaho kong ito ay naging palakaibigan po ako sa mga taong hindi ko naman kilala. Ngumingiti, nakikipagkwentuhan at kung minsan nanlilibre pa ako ng yose at soft drinks o kaya tinapay sa mga tambay na aking nadadaanan. Nang sa gayon, hindi nila ako mapagtripan at para may makatulong sa akin sa lugar kung sakaling kinakailangan ko ng tulong. Pero di ko sukat akalain, Sir Alex, na ang pagiging palakaibigan kong taktika ay doon magsisimula ang mitya ng aking buhay. Hindi sa mga masasamang loob, hindi sa mga tambay, kundi maniwala po kayo o hindi, sa isang babae na dinala ako sa kanyang pamilya na puro mga aswang para katayin. Isang hapon, habang nag-iikot ako sa isang barangay na halos walang katao-tao ay nakita ko ang isang binata na sa tingin ko ay kaedaran ko lang. Nakaupo siya sa may gilid ng tindahan, parang may hinihintay. Huminto ako, bumili sa tindahan. Pre, baka gusto mo ng sigarilyo. Eto oh. Alok ko sa kanya habang bumibili sa tindahan. Ngumiti siya at ngumiti rin ako sabay abot ng kaha sa kanya. Kumuha siya ng isa. Pagkatapos ay sinindihan ko ang sigarilyong nasa bibig niya gamit ang aking lighter. Doon nagsimula ang lahat. Simpleng kwentuhan tungkol sa buhay, trabaho at kung ano-ano pa. Hanggang sa naging magkaibigan po kaming dalawa. Nakilala ko siya sa pangalang Bert. Salamat pare ha. Ako nga pala si Bert, sabi niya. Ako naman si Melchor. Taga rito ka ba, Bert? Oo, doon lang ako sa iyong papasok. Alam mo naman malalayo ang mga bahay dito. Kaya nga eh. Anong trabaho mo pare? Nagsi-CI ako ng mga kliyente namin. CI? Ano yun? Yung nag-iimbestiga ba kung pwedeng pautangin o hindi? Yun pala. Sagot niya sa akin. Ako naman ay nagsinungaling sa kanya kasi hindi talaga ako nagpapahalata na nangungulekta ako ng pera nun. Mahirap na.
Pero alam naman yun ng mga taong kinukolektahan ko ng pera. Magmula po noon, madalas ko na siyang nakikita tuwing pumupunta ako sa lugar nila. At sa bawat pagkikita po namin ni Bert, parang mas lalong lumalalim ang samahan naming dalawa. Katunayan po, nakapunta na rin ako sa kanilang tahanan ng ilang beses. Nakakain na rin ako sa kanila ng tanghalian. Nalaman ko na ang kanyang tatay ay isa palang albularyo sa lugar. Pero hindi ko po pinapansin yung mga ganong gawain o trabaho. Kasi hindi po ako naniniwala sa kanila. Hindi rin po ako naniniwala sa kababalaghan, lalo na yung mga aswang. Mas takot ako sa mga masasamang loob sa daan na pwedeng humold up sa akin. Ngunit di ko sukat akalain na sina Bert pala ang magiging dahilan kung bakit ako mabubuhay pa sa mundong ito. Isang araw, niyaya ako ni Bert. Pare, may asawa ka na ba? Ako? Wala pa no. Naghahanap pa nga eh. Ay, tamang-tama. Gusto mo sumama? May lugar akong ipapakita sa iyo. Siguradong magugustuhan mo. Oh, talaga? Saan? Dito lang din sa amin pero doon sa may paanan ng bundok banda. Ha? Ano yun? Diba may nightclub sa syudad? May mga sumasayaw na babae? Oo. Meron din dito yun sa amin pare. Ha? Sa ganitong lugar meron? Oo. At saka, alam mo na, sariwa dito kumpara sa syudad. Ganun ba? Aba, mukhang maganda yan ah. Pero teka, paano naman ako uuwi sa amin pagkatapos? Di doon ka muna sa amin magpalipas ng gabi. Mahirap ba yun? Ay oo nga no. Sige. Pero kailan? Yung Sabado kasi Sabado talaga ang nightclub sa may Riverside. Sige. Tamang-tama, sahod ko. Sagot ko sa kaibigan kong si Berta. Hindi na ako nagdalawang isip, Sir Alex. Sabado ng hapon, sumakay na kami ng motorsiklo at bumiyahe papunta sa may malalim na bahagi ng lugar. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako noon habang bumabiyahe kami. Madilim, tahimik at puro puno ang paligid doon. Hanggang sa may naririnig na akong musika. Yung mga sinaunang kanta na hanggang ngayon ay maririnig pa rin natin sa mga radyo at sa mga nightclub. Kagaya ng No Arms Can Ever Hold You. Alam niyo na kung para saan yung mga ganoong sayaw sa ganong lugar. At yun nga, pagdating namin hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Mayroon pong nag-iisang nightclub doon at yung mga maliliit na tindahan na pwede ka ring uminom ng alak. Pero hindi tulad ng nasa syudad, pagkat nasa gitna ito ng kakahuyan malapit sa ilog. Gawa lamang po ito sa kahoy, parang mga kubo lang kung titignan. Ang sahig ay kahoy, ang ilaw ay dim at pula. May mga entertainer na babae at may isang nagsasayaw sa gitna. Nakasuot ng maiksi na halos wala nang tinatakpan. Konti na lang, kita na ang mata ng paniki. Para itong ibang mundo sa isip-isip ko pa noon. Welcome sa paraiso pare, sabi ng kaibigan kong si Bert habang nakangisi. Wow, totoo ba to? Ayos ah, ngayon ko lang nalaman na may ganito pala sa mga liblib na lugar. Siyempre naman, hindi yata magpapahuli ang mga liblib na baryo no? Meron din kami dito. Sagot ng kaibigan kong si Berta. Naginuman na kami. May mga babaeng maganda, katulad din naman sa syudad ang kasuotan nila. Parang hindi ako nalalasing noon dahil sa nakikita kong babaeng sumasayaw sa gitna. Pero nang tanungin ko si Bert tungkol sa presyuhan, medyo atrasado ako. Mura pag matanda, mahal pag bata. So, ayun wala naman akong balak na gano'n. Sabi ko okay na ako na tumingin-tingin lang. At doon nagsimula ang pagkahumaling ko sa lugar na yon, Sir Alex. Tuwing araw ng sweldo, nandoon kami ni Bert. Maliban na lang kung may trabaho kinabukasan. Umiinom, nanunood, nakikipagkwentuhan.
Nakakalimutan ang pagod sa trabaho. Para bang doon ako humihinga. Pero may isang gabi na nagpabago sa lahat. Habang nasa loob ako ng bar noon, napansin ko siya. Isang babaeng naglalakad sa labas. Hindi siya tulad ng ibang babae sa loob. Hindi siya sumasayaw. Hindi siya nagpapakita ng katawan. Ngunit may kakaiba siyang kagandahan kumpara sa ibang mga kababaihan doon. Maputi ang balat niya, mahaba ang buhok, at ang mga mata para kang hinihila. Nasa totoo lang, hindi ko na malaya na nakatayo na pala ako habang nakatitig sa magandang dalaga sa labas ng bar na iyan. Naglakad ako ng dahan-dahan noon hanggang sa marinig ko ang boses ng aking kaibigan. "Oy pare, saan ka? Dito ang CR oh." Tanong pa ni Bert. Hindi ako sumagot kaya sinundan niya ako. Bigla niya akong hinila, Sir Alex, at ang sabi niya, Pare, uwag dyan. Alika, uwag." E di napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya. "O bakit?" Natatawa ko pang tanong. "Pare, may kwento rito." "Anong kwento?" "Alika muna, umupo ka muna doon. Hayaan mo yun." Alam mo kasi may babae raw na ganun, maganda, tahimik. Pero naniniwala ang karamihan. Sinususpecha nila na yung mga katulad niya ang dahilan kung bakit may mga lalaking nawawala sa lugar na ito. Maging sa ibang barangay. Ha? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, pare? Babae lang naman yung tinitigan ko ha. Pare, may kwentong aswang dito. Hindi ko mapigilang matawa sa kanyang sinabi, Sir Alex. Ang sagot ko sa kanya, "Ano ka ba? Kwento lang yan." "Pare, pananakot lang sa bata yan." Sagot ko sa kanya, ngunit hindi siya ngumiti pabalik. Hindi ko pinansin ang babala ni Berta. At sa totoo lang, may mga gabing mag-isa lang akong pumupunta sa lugar na iyon para lang sa babaeng aking nakita. Ayaw ko kasi napigilan ni Berta. Ilang araw ang lumipas noon, Sir Alex. Muli ko siyang nakita. Mag-isa lang sa gilid ng ilog. Agad-agad ko itong nilapitan. Nagpakilala ako. Hello ma'am. Ako nga pala si Melcher." Umiti siya ng bahagya sa akin. Ako naman si Elwana." Sagot nito sa akin sa nakakaakit na boses. Magmula noon, Sir Alex, ay palagi na kaming nagkikita. Tahimik siyang babae pero may kakaibang dating. Hindi ko maipaliwanag ngunit para bang may misteryong bumabalot sa kanya na lalo kong gustong tuklasin. Unti-unting nahuhulog ang loob ko kay Elwana. "Alam mo, parang minamahal na kita." Sabi ko sa kanya isang gabi. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. Sasagutin kita pero may kondisyon." "Ano naman yun?" "Sumama ka sa akin. Doon mo ipahayag yung mga nararamdaman mo sa amin. Tamang-tama, malapit na ang fiesta." "Oo, sige ba? Pupunta talaga ako." Hindi ako nagdalawang isip, Sir Alex. Sumama ako kay Elwana sa kanilang lugar. Mas malayo pa sa inakala ko, mas liblib pa ito at mas tahimik. Pagdating nga namin doon, parang normal lang. May handaan, may malalaking ilaw ng apoy at may mga tao. Pero may kakaiba. Ang mga ngiti nila hindi umaabot sa mata. Ang mga titig nila nakakatakot. Sinalubong kami ng isang matandang lalaki at sinabing, "Tuloy ang bisita. Welcome." Ilang sandali pa, tinawag ito na Tay ni Elwana. Tatay niya pala at ipinakilala ito sa akin. Mula nun parang may mali na akong nararamdaman. Gabi na nang magsimula ang kakaibang pangyayari. Pinatulog nila ako sa isang kwarto. Pagod ako noon, kaya agad akong nakatulog
Pero nagising ako sa isang kakaibang tunog. Para bang may kumakain sa labas. Yung may ngumangat-ngat. Dahan-dahan akong bumangon, Sir Alex, at sumilip sa bintana. Doon ko nakita si Eluana. Hindi na siya yung babaeng nakilala ko. Para bang mahaba ang kanyang dila, mapula ang mata, at may hawak siyang laman. Laman ng tingin ko ay tao. Nanginginig ang katawan ko noon at doon ko naalala ang sinabi ni Bert. Bago pa ako makakilos, may humawak sa akin mula sa likuran. Gising ka na pala. Isa sa mga kapamilya ni Eluana. Tinulak ako nito palabas, tinangay sa likod ng bahay. Ginapos nila ako, Sir Alex, sa isang puno. Narinig ko ang bulungan nila. Naakit siya. Malusog. Masarap ang taong ito. Sumisigaw ako noon na humihingi ng tulong. Pilit ko makawala. Pumipiglas. Pero wala akong magawa. Hanggang sa may narinig akong boses. Melchor! Boses ito ni Bert. Kasama niya ang lalaki at ang kanyang ama na isang albularyo. Nagkaroon ng kaguluhan. Sumugod sila. May mga dalang anting-anting. Ang tatay ni Bert at kung ano-ano pa. May alam siya sa espiritual na bagay. At ang mga tao doon ay bigla na lang silang nasaktan nang mag-orasyon ang tatay ni Bert. Ang iba ay naging halimaw na tumatakbo palayo sa kubo na yon. Ang iba nagsigawan. Pinutol ni Bert ang tali ko sa may puno. Tapos ay sinabihan akong tumakbo na kami. Hindi na ako lumingon. Pero parang nawala yung mga tao sa kubong iyon. Wala na kaming sinayang na oras, Sir Alex. Tumakbo kami palabas ng lugar na iyon. Habang hinahabol naman kami ng mga nilalang na akala ko'y kathang isip lamang. Alam naming nasa likuran lang namin sila kahit na hindi nakikita dahil yun ang sinasabi ng albularyo. Nakalabas kami ng buhay sa lugar na iyon. Noong makasakay na kami ng motorsiklo, doon pa lang ako nakaginhawa ng tuluyan. Ang lugar unti-unting parang nilalamon ng dilim. Na para bang hindi umiiral ang lugar ng babae na yon. Dumating kami sa bahay nila Berta. Ginamot ako ng kanyang ama. Bakit daw matigas ang aking ulo? Kung hindi pa nagsabi ang tindahan na iniwan ko ang aking motorsiklo doon, hindi nila malalaman na pumunta ako sa lugar ng babae na lubhang delikado sa mga tulad kong dayo. Sising-sisi ako, Sir Alex. Humingi ako ng kapatawaran sa kanila. Ang sabi naman ng tatay niyang albularyo, ngayon alam mo na, hindi lahat ng kwento ay kathang isip. Dapat mag-iingat ka. Pasalamat ka naging kaibigan mo ang anak ko. Kung hindi, baka wala ka na at hindi ka na makauwi sa lugar ninyo. Siguradong tatadtarin ka sa lugar na yon at gagawin nilang pagkain. Alam mo ba, yung lugar na pinuntahan mo, bago na naman yon. Ang mga bahay nila doon, kubo lang. Dahil sa tuwing natutuklasan sila ng mga tao o nadidiscover ang lungga nila, lumilipat naman sila ng ibang lugar para maghanap ng kanilang mabibiktima. Maraming salamat po sa pagligtas ninyo sa akin, Manong. Walang anuman yon. Pero magmula ngayon, huwag na huwag ka nang gumala sa lugar na ito ng gabi dahil baka babalikan ka ng mga yon. Nakita ko ang likod mo, minarkahan ka ng babae. Ibig sabihin ay masusundan ka kahit saan ka magtago. Pero huwag ka mag-alala, gamit ang aking kaalamang espiritual, ay inalis ko na sa katawan mo ang markang iyon. Hindi ka na masusundan. Pero dapat lamang na mag-iingat ka pagkat ang iyong amoy at wangis ay mananatili pa rin yan
sa kanila. Magmula noon, Sir Alex, ay nagbago na ako. Hindi na po ako bumalik sa lugar na iyon. At ang karanasan ko na iyon ay siyang nagpabago sa aking mga paniniwala tungkol sa mga kababalaghang nagaganap dito sa ating mundo. Hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Tunay po ang mga aswang. At kung minsan nag-aanyo silang nakakaakit sa ating mga mata upang makakuha sila ng kanilang magiging biktima na gagawin nilang pagkain sa kanilang hapag. Kaya mag-iingat po tayo lagi, lalo na sa mga tulad kong dumarayo sa iba't ibang lugar at sa mga liblib na baryo. Pagkat hindi natin alam, ang ibang nakakausap na pala natin ay isa na palang aswang na gaya ng nangyari sa akin. Sobra akong na-attract sa babaeng maganda. Umasa sa pangako, nalingid sa aking kaalaman ay isa na palang